Ayan, ito na yung pangalawang video natin dito mga sir, kasi dumating na yung kanyang pisa galing Manila. At ito na nga yung pisa natin. Yan, laki-laki ng pangalan ko. Pinikap ko sa sa partas to. Sa mismong sa boat nila. Ayan, buksan na natin. Air cleaner yan. Kunin mo na yan dito, ilagay mo na dito. Tanggalin mo na yung karton dyan. Ayan, ito yung mga pisa niya mga sir. T97, T01. Ayan, ito namang base gasket. Kahit sa 125 yan mga sir, parehas lang sila. Ang magkaiba lang yun ito. Kung 150 yung motor ninyo, dapat pang 150 rin yung gagamitin nyo. Pag 125 yun din yung gagamitin ninyo. Ayan, lahat original yung gagamitin natin. Tapos dalawang valve seal. At ito yung piston ring T36. Tapos piston naman natin ito T97. Tapos bagong block. Ayan, tatransfer natin yung yung hose saka yung tornilyo para dun sa sa drain nung coolant. Kasi meron yan dito yan. Saka asimbolin ko na rin yung piston mga sir. Ayan. Ito na yung piston natin mga sir. Ayan, ilagay ko na siya. Ang ilalagay natin dyan yung pin, saka yung pin lock. Huwag nyo pong kakalimutan yung piston pin lock kasi napakadelikado po yan mga sir kapag once na yung kumalas or wala. Kaya double check yung mabuti, dapat meron yan. Kasi meron ako na-encounter nito, Honda Beat. Hindi yata nailagay yun, or sakaling sabi mo nang nailagay, hindi masyadong naisalpak na maayos or natanggal sa pagkakalagay. Ngayon natanggal at lumabas yung pin, tumama dun sa block. Ayan, tumama dun sa block at nabasag yung block hanggang sa bumuloktot na lang yung yung sigunyal. Kaya gastos, pati customer natin gagastos din ng malaki kung sakaling sa atin pa lang mali na yung pagkakagawa natin, ay maaaring mag-cause ng perwisyo sa ating mga customer or sa sarili nyong motor. Kaya dapat aware po kayo lagi dyan. Ayan, nalagay ko na yung pin saka yung pin lock. Sasalpak na natin dito mga sir. At i-double check nyo lagi mabuti yung paglalagay natin ng block mga sir or yung gasket. I-double check nyo mabuti yan, baka may dumi, linisan nyo muna para hindi mag-leak yan. Lagay ko muna ito mga sir. Kung sakali maglalagay kayo ng piston pin lock, ugaliin nyo maglagay ng ng basahan para in case na magkaroon ng problema or di kaya hindi nyo na isalpak na maayos at tumalsik habang binabalik niyo, hindi siya babagsak dun sa loob. Di ba yung tumapon sa labas, okay lang yun. Di ba yung magpalit na lang tayo kaysa naman tayo na mabagsak dun sa loob. Mag-overhaul tayo ng wala sa oras. Ayan, lagay ko na yung piston, pati yung piston pin lock dito. Ayan, maglagay kayo ng basahan dito. Ayan, so doon natin yung bagong block natin. Kapag original na block mga sala, dyan nyo lagi nyo makikita yung pangalan tsaka yung sisi ng motor. Ayan, tapos lalagyan natin ng langis, yung liner, para pagsalpak natin dito sa piston ay swak na swak. Ayan, nasalpak ko na yung block mga sala. Tapos ang ilalagay na natin yung gasket tsaka yung dowel. Huwag nyo kalimutan, dowel yan dito saka dito, huwag nyo kakalimutan para hindi mo deform at hindi rin mag-overheat yung ating motor. Kasi pag na-deform yung
block natin to head. Ayan na, mawawala sa alignment yung ano, block to head natin. Doon na magsisimula yung overheating natin. At kapag bago naman yung gasket ninyo, huwag nyo nang lalagyan ng sealant. Pinakamainam na langis na lang ilagay ninyo. Ayan, parang ganito, langis na lang nilalagay ko dyan mga sir, para sakali magkamali tayo, o sa example mo na lang, nakalimutan mo kunwari ilagay yung ano, chain guide, pwede mo siyang alisin uli na hindi nasisira yung gasket natin. Kaya yun ang yung purpose ko doon sa langis. At isa pa, saan mo naman tumatagal. Yan, andyan na yung dalawang dowel saka yung gasket. Sunod naman natin to. Yan, nalagay ko na yung sprocket cam. Siyempre, magta-top dead kayo lagi dyan mga sara. Magbabasihan kayo lagi sa magneto. Ilaw natin. Yan, nagbasihan kayo dito Yung guhit na yan, itapat nyo dito. Yan, dapat ganyan. Tapos doon naman sa sprocket cam, dapat yung pinaka guide nyan sa sprocket, pag ganyan. Ganyan. Para sure ball na mapapandar nyo kaagad. Okay. Yung cylinder head naman yung lalagay natin. Ayan, lagay natin yung valve seal. Ayan, ready to ano na, salpak. Ayan, so bati yung cylinder head na isasalpak. Ayan, salpak kumuha nito mga sara. Ayan, nalagay ko na yung cylinder head. Yung bolt ng ating sprocket, huwag nyo kalimutan higpit ang mabuti yan. Huwag naman masyadong mahigpit na mahigpit, baka malustred. Kawawa naman ulit sa susunod, baka mahirap tanggalin. So ayan, may balik ko na, pati ito ng lorito. Lalagay ko na yung cover dito sa water pump. Tapos dito, sukatan nyo ng 10 saka 24 sa pillar gauge. So naman natin yung water pump natin mga sir. Sa water pump mga sir, basta once na naka-top dead kayo dito sa may magneto, i-top dead nyo rin to para mas mabilis kayong magpasok. Ito, may top dead dito, yan. Yan. Tapos yung kuntil itapat nyo. Yan, dapat ganyan. Bali ito, na-check ko naman to, wala namang problema. Kumbaga nakita kong naghalo yung langis saka yung tubig nanggaling sa sa airbox. Ayan, nakaangat. Ayan yung mga delikado mga sir. Kaya lagi nyo i-double check yan kapag tag-ulan. Kasi minsan sa katagalan din ng unit natin, yung mismong pinaka-rubber nito masisira din. Kaya kung sakaling wala kayong makuwang rubber, bumili kayo ng yung Teflon, tapos i-roll nyo, medyo pakapalan nyo lang ng konti. Ayan, tapos lalagyan natin sealant hanggang dito. Ayan, lagyan natin yung water pump, cover, yung tensioner na lang ilalagay natin. Tapos throttle body, radiator, tambucho, lalagay na natin yan. Pati yung air cleaner bago na yung ating tensioner. Ayan, kapit muna natin yung mga per time spark plug. Yung ating tensioner yan, bago, pang wave, yung ating kinamit. Kaso nga lang medyo madugo yung presyo, 111, 1120 yata, o 1220. Tapos balik natin yung muffler, radiator. Ayan, testing na natin siyang paanda rin. Ayan, tapos magpapalit tayo ng fuel filter. Tatrabahuhin din natin yung kanyang panel kasi nakita natin nag-moist. Sasabay na natin. Pwede sayang naman yung baba ni sir. Ayan, salihan natin ang coolant. Tapos magdadalawang oil change tayo. Magpa-flashing pa tayo isang beses na langis. At magpa-finalize tayo ng isang langis ulit. Ayan, bali tinanggal mo natin. Kaya magdadalawang kwan tayo dito. Magdadalawang change oil. Ayan, Milo.
Kaya magdadalawang change oil tayo dyan. Ayan, nagalo yung kulan sa kayong langis. Number 1 din kasi yung ano nyan, yung doon sa air cleaner natin. Kasi natanong ko nga yung kay sir kung nag-overheat ba to. Sabi niya hindi naman. At aware naman dun siya sa sa filter niya doon. Kasi improvise lang daw. Yan, lagyan natin ng langis. Yan, tapos papanoy natin. Oh, ito. Ayan, dito pumasok yung tubig. Ayan, basa. Karamihan dadali yung guma dito. Kaya kung sakaling ganon din yung problema ng motor nyo, tiplon lang kung wala kayong makita nito. O di kaya sa interior, pwede rin yun. Papalitan natin kasi meron naman tayo ng bago. Palit naman tayo ng fuel filter. Sobrang itim na. Kaya dapat i-regular nyo rin pagpalit ng filter. Pagta mo na yan. Kaya sobrang itim. Ayan nakikita na yung kanya. Sobrang itim. Ayan, tinanggalan natin yung langis, pula. Dahil pula kasi yung ginamit nating oil. Okay, balik mo na. Ayan, tapos ito naman yung pang-finalize natin. Voyager. Finalize natin, diagnose natin para ma-resolve yung TPS saka ECU at makita natin kung may problema yung TPS or sa ibang mga pisa or sensor. Yan, goods na, reset na natin at naitama na rin natin yung kanyang minor 1,500 plus 200. Balik na natin yung upuan niya.
Ayan, okay na. Kauwi na to ng Baguio mga sir. Kaso break in pa to.